Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Naku, mainit pa rin po itong isyung ito na pag-uusapan natin ngayon. Yung pong pagkamatay ni Paulo Tantoco, kung saan nakakaladkad ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Kahapon po nagsabi si Claire Castro na pinangalanan na itong pasimuno daw ng fake news police report. At ito daw po ay si Rigoberto Tiglao. Siya daw po ang pasimuno o nagpapakalat ng fake news na ito, kung saan hindi raw o wala raw kinalaman si First Lady Lisa Marcos dito po sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, or wala daw siya sa vicinity doon sa lugar kung saan namatay si Paulo Tantoco. Yan po ang ating pag-uusapan, pero bago yan, paki-like po muna ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. Pero unahin po muna natin itong maikling balita lang naman. Unahin po natin itong barangay hall doon sa Maynila. Yung third 3-story na ginigiba ngayon ni Yorme. Sabi ng netizen, di umano, ito daw ay proyekto ni Joel Chua. At mayroon pong nagsalita dito si Manong, mayroon siyang parang reel yata ito. Pakinggan po natin. Wait lang ito na. Ito. Hindi ko malaman, ano yung banat nila kay BP Sara? Oh. Overprice. Oh. Bakit ngayon? Bong. Imbesti kami sarili mo. Yun. 19 million. 19 million? Barangay hall, 19 million? Ayan ginigi pa Ang tindi Ito kaya yon? Ang tindi. Ayan 19 million pala yung... Ay. 19 million pala yung third story na yon. Alam nyo yung barangay hall na yon? Itinirik po yun. Itinayo sa bangketa na parang isang ang tawag ba, isang di pa lang yung haba, no? Medyo malaki yung kanyang frontage. Pero sa likod nun, eskwelahan. Kumbaga, tinakpan po yung harap ng eskwelahan. Tapos yung barangay hall, sa gitna po nun, doon yung gate papuntang eskwelahan. Alam nyo, yung proyektong maipilit lang para kumita, yun po yun Tapos yung building na yun, nagkakahalaga daw ng 19 million. Sabi nga ng mga estimated ng netizen, parang nasa 3 million lang yung halaga na yun. Isang di pa lang Isang di pa lang po. Yung kanyang haba at yung lapad, medyo malapad. Kasi nga bangketa. So pahaba yung kanyang lote dahil bangketa nga, at ginawa na lang third floor para mas mukhang mahal na nagkakahalaga ng 19 million. Nakita nyo, baka sila rin yung supplier at contractor. Baka si congressman din ang contractor. So, winner take all, hamig niya lahat. Kitang-kita, tubong lugaw, kumbaga. Yan yung sabi ni Manong. Ano sabi ni Manong? Parang question siya ng question kay BP Sara. Imbestiga kay BP Sara. Sabi ni Manong, imbestigahan mo sarili mo. Barangay hall, 19 million. Yan po. Kumbaga, nalalantad. Nalalantad po talaga sila Kahit wala pong ginagawa ang mga Duterte, nalalantad yung kanilang mga kabulastugan. Okay, dito naman tayo sa isang balita. Ito ay mainit din po itong laging ibinabalita ng mainstream media. Ito pong ginagawa ng DOJ, yung paghahunting at pagtatanim ng mga boto at sako. Ito, basahin ko. These are fish cages, said Aling Bebang. Si Aling Bebang in an interview on the sidelines of the search. So mayroon dong babae, si Aling Bebang, na siguro
nasa ano lang, nasa gilid lang at na-interview. Pointing to a nearby floating structure. Marami po dyan sa Taal Lake, mga palaisdaan na naka-floating, no? Karamihan dyan, dati kawayan eh. Ewan ko parang modern na yata ngayon, ewan ko lang. At ang mga isda dyan, tilapia, bangus. Okay? Uulitin lang natin. These are fish cages, said Alim Bebang in an interview on the sidelines of the search, pointing to a nearby floating structure. Each corner of a cage has a sack filled with sand to weigh it down. Ito po yung parang angkorahe, parang pabigat para hindi gumalaw yung palaisdaan, hindi umalis, no? Hindi umalis, hindi mapunta kung saan-saan. Parang angkor ng barko, no? Meron itong 4 na sulok, 4 na kanto, at bawat kanto may pabigat na sako na may lamang buhangin. Okay? To weigh it down. And that's probably what they found. It's not from the missing men. If this is really true. Ayan po yung report ng ano ba to? Nako, Daily Tribune ba yan? Daily Tribune yata. O tama, Daily Tribune. Meron pong isang babae na na-interview ang Daily Tribune. Baka yung fish cage na yan, yung palaisdaan dyan sa Taal, magsilakaran. Magsigalaw. Dapat yan naka-steady lang kasi kung tinanggal mo yung pabigat, gagalaw po yan. Aandar po yan. Baka mapunta yan sa laot. So, yan po yung report ng Daily Tribune. Kumbaga, kung iisipin mo, maaring ito yung dating pabigat, maaring nalaglag na at pinalitan ng iba. Or baka yung mismong pabigat, yun yung kinuha nung mga diver. Pinutol na lang at inangat. Di po ba? Kaya ang daming question, ang daming sabihin natin palpak itong search and retrieval ni Remulla para siguro makagawa ng istorya at isangkot si PRRD, isangkot na rin si BP Sara, si Bato, si Bongo, war on drugs. Ano? Meron pa tayong narinig doon po sa parang may nahukay na buto na naman itong DOJ at Coast Guard kung saan malapit daw sa punerarya. Okay? Doon po sa punerarya kasi pag mayroon pong namatay o pinatay dahil sa mga krimen, sari-saring krimen, kadalasan yan dadalhin sa ospital, i-declare na dead at dadalhin na sa morgue at maghihintay ng kung sino magki-claim. Kapag walang nag-claim, ididiretso na po yan sa punerarya, ililibing naman ng punerarya. Pero hoping pa rin ng punerarya na may mag-claim para maka receive sila, maka-collect sila ng bayad. Pero siguro may ano lang yan, may panahon lang. Kapag wala nang nag-claim, kukunin na po sa parang siguro parang tenement na libingan. At siguro ililibing na lang nila kung saan. Maaring yun ang mga nakukuha nitong mga search and retrieval ng mga boto. Hindi palpak na naman. Kasi nga they are trying to deceive the Filipino people para makagawa sila ng istorya at para makadagdag ebidensya sa kaso ni PRRD sa ICC. Mukhang kulang yung kanilang ebidensya. September. Medyo nalalapit na. Mag-uumpisa na ang trial. Paano pag binusisi na yung mga ebidensya, mga lugaw? O sabaw lang. Sabaw lang pala, hindi lugaw. Madali pong makakalaya si PRRD.
At sana nga makalaya na, mabigyan siya ng interim release. Okay, pag-usapan na po natin dito po kay Rigoberto Tiglao. Tinatawag din siyang Bobby Tiglao. Meron pong report ang bilyonaryo. Okay. Ito, umpisahan natin. Nag-name drop na ang Malacanang si dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang tinuturo ng palasyo sa likod ng pagkakaladkad kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng Lufthansa Air Paulo Tantoco. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Pinangalanan na ng Malacanang ang blind item nito na anilay fake news peddler na nagpapakalat ng paninira kay First Lady Liza Araneta Marcos. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. Hoy, nakipag-ugnayan daw ang DFA sa Philippine Consulate in Los Angeles. Anong ibig sabihin yan? Nagkaayos na ba? Mukhang nagkaayos na. Sige, tuloy natin. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. Ang police report na inilabas ni Rigoberto Tiglao ng Manila Times ang tinutukoy ng palasyo at BHPD. Posted this week, may 11,000 likes at halos 13,000 shares ang report na ito na umano'y sinend sa kanya sa isang messaging app. Sa police report na ito, pinangalanan umano si First Lady at ang asawa ni Paulo Tantoco, si Palace Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco bilang companions na pinatawag daw for questioning. Sa post din ni Tiglao, naabutan daw ng mga pulis ang suspected cocaine na nakakalat sa tables at flooring. Pero magkaiba ang case number ng report sa public document ng Los Angeles Coroner's Office. With reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. Okay. So una sinabi niya nakipag-ugnayan itong DFA sa Philippine Consulate ng Beverly Hills o LA. Ang ambassador po sa US ay kapatid ni Tamba, Romualdez. Romualdez po yung ambassador dyan. So ano nang ginawa? Nagkaroon na ba ng cover up? Nagka-negotiation na ba? Okay, tuloy muna natin Tuloy muna natin. Dating presidential spokesperson ni former President Gloria Arroyo si Tiglao. Propagandista kung tawagin ng palasyo si Tiglao. Hindi raw kasi gawain ng isang mamamahayag ang magbalita ng walang katotohanan at pawang paninira lamang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Okay, parang walang iniwan ito kay Risa Hontiveros, nung na-booking si Risa. Ayan, demanda. Demanda si Rene. Demanda yung mga vlogger. So dito, magdidemanda rin. Noong nagkabulyasuhan na, magdidemanda rin sila at si Rigoberto Tiglao ang ididemanda daw nila. Ngayon, si Rigoberto Tiglao, kung hindi ako nagkakamali, before pa ng People Power, reporter na yan, journalist na yan. Ang People Power, sa 2026, parang 40 years na. Next year, parang 40 years na. Ibig sabihin, mahigit 40 years na itong journalist na ito. At mukhang hindi nagpapabayad itong si Bobby Tiglao. Kasi kung nagpapabayad ito, dapat nandito na yan, nandiyan na yan sa administrasyon. O, di ba? So, ito po yung sagot ni Rigoberto Tiglao. Wait lang i-search lang natin. Rigoberto Tiglao. Ayan. Meron pang
meron siyang sagot kahapon at hanggang ngayon, kaninang umaga, no? Okay, ito babasahin natin. Ito yung kahapon na sagot niya dahil pinangalanan siya ni Claire Castro. So, what was FL, First Lady, doing while Tantoco, husband of her staff, Dina Arroyo, was dying from cocaine overdose? Sleeping? O tinatanong niya kung anong ginagawa ni First Lady noong yung husband ni Dina Arroyo, si Paulo Tantoco nga, na parang mamamatay na. Anong ginawa? Doing Anong ginawa? O anong ginagawa nung mga time na yon ni First Lady? Natutulog, sleeping daw eh. Did Beverly Hills Police inadvertently disclose a cover-up? Okay. The first report that was circulated in media was signed by record supervisor Donna Cruz. Ayan, Donna Cruz. Di pala. Donna Corsi. Ipa-plus natin yung screen na medyo black siya. Donna Cruz. What the BHPD claimed BHPD po, Beverly Hills Police Department. Hindi po ito LAPD, no? Ang may jurisdiction is BHPD. Claimed it did not release was the part in was mainly this. Companions of the victim were summoned to BHPD from questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Yan ang sinier. Yan ang nakuha ni Bobby Tiglao mismo at ang nagbigay nga itong si Donna Corsi. Ito po siya po yung anong pangalan nito? Wait lang Ay wala. Ito pala. Record supervisor. So siya po yung nag-submit kasi sa dito sa BHPD pwede kang humingi ng kopya ng police report, no? Ginawa ko po yan pagpasok mo sa website nila, i-search mo yung pangalan ni Paulo Tantoco. So ginawa ko yon, search hanggang sa binigay ko yung pangalan ko sa age, email address, ginawa ko yon. Lahat ng mga dapat fill upan, ginawa ko. Pero kahapon lang yata yun pero may bayad pala per report, $1. So kung ilang report yon, ganun yung bayad. Basta per report $1. At nung sanang i-continue ko, biglang hindi na raw sila nagbibigay ng report. Ng kopya ng report. Hindi na. Nangyari din po yan sa Net25. Hindi na rin po nakakuha ang Net25 ng report. Balikan nyo po yung mga report nila sa internet. Nai-report nila yan na hindi na sila nakakuha ng report. So, nagkaroon na ng cover up. Tandaan nyo, kapatid ni Romualdez, ni Tamba, yung ambassador dyan sa US. Kamag-anak ng mga Marcos. Okay, ito si Donna Cruz. Donna Corsi. No? Tuloy natin. Trump's boys obviously asked BHPD, mga bataan daw ni Trump, obviously nakipag-ugnayan sa BHPD to deny that it released this on grounds of national security. Okay? It involved the spouse of the head of state of a country which the US wants to be a military base to defend Taiwan. So, nagkaroon na ng cover up. Dahil
mayroong mga hinihingi ang US sa atin na magkaroon ng na manatili ang kanilang military base. The big question is why the police report supervisor did not herself issue a statement that what was circulated in media was not what she issued. So yung si Donna Cruz hindi na po pinagsalita. Hindi na siya nakapag-issue ng statement sa kanyang ni-release na police report kay Bobby Tiglao at sa Net25. Okay? It was a higher up, a Lieutenant Chris Coulter. Ito yung higher up ni Donna Cruz, representing the Investigative Services Division, who informed Net25 and me as I emailed the PD myself that information was not released by the department. It didn't deny though that FL and the two were summoned for questioning. Okay. Hindi naman daw dininay nito ng Investigative Services Division. Hindi dinanay na sinomon nila si FL at yung dalawa, si Dina, asawa ni Paulo, at si Alexa Miro. All this trivia though begs the question, was FL summoned? The shed light of Tantoco's death. It is impossible she wasn't. If she wasn't, who were summoned? Imposibleng hindi siya sinomon. At kung posible na hindi siya sinomon, sino yung sinomon? Mayroon pong sinomon at nakalagay doon sa ibinigay na police report ni Donna Cruz dito kay Bobby Tiglao. Nandun yung pangalan ng tatlo na sinomon. Kinausap, nagtanong ang investigative na pinangungunahan ni Chris Coulter. Okay? Pakinggan, basahin ko yung sumunod na post ni Rigoberto Tiglao. Ito ay 18 hours, kahapon pa po ito. Ito po ay 8 hours naman, 8 hours ago. Excerpts from today's column. But where was the First Lady when the tragedy unfolded? Nasaan si First Lady nung time na kumbaga nahihirapan na si Paulo Totoco? Yan yung tanong ni Rigoberto Tiglao. The Palace mouthpiece claimed, mouthpiece po si Claire Castro yon, Mrs. Marcos had escorts from the Presidential Security Group with her. They can disclose what actually happened. Tama naman. Ang sinasabi ni Claire Castro, imposibleng masangkot si First Lady dyan. Mayroong ano pa ba yung sinabi niya? Yung bantay nga ng may tawag doon, bantay ng First Family, bantay ni Marcos, PSG. Mayroong PSG ron. Mayroong pangaraw padala na security service ang Amerika. Ang sabi ni Bobby Tiglao, ano ba yung sabi? Asan na ba yun? Kumbaga, itong mga presidential group, security group with her, they can disclose what actually happened. Pwede nilang pagtakpan ang nangyari. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Claire Castro, may mga kasama si First Lady na PSG. Kaya imposible daw. Hindi imposible yun. Okay. The most crucial witness, of course, would be Dina Tantoco, yung asawa. Yan yung pinaka magandang maipatawag. No? Kung itutuloy nga yung demanda kay Bobby Tiglao. So, si Bobby Tiglao, wala siya takot Wala siya takot. Mas maganda nga yan. Sige, demanda mo ko para may patawag si yung asawa ni Paulo at si Alexa Miro. At baka pati ikaw ay mapatawag din, First Lady Lisa Marcos. Baka pati si Claire Castro kasi marami siyang mga sinasabi. Baka may patawag din.
If her husband's death resulted from criminal negligence, a delay in seeking emergency help, she would surely acknowledge it to honor her husband's memory. Okay? Kung yung pagkamatay ng kanyang asawa from criminal negligence, dahil nga dinelay, hindi agad sila tumawag ng tulong, no? Ng emergency help. Hindi sila agad tumawag. At kung magsasalita daw si Dina Tantoco, ito'y magiging honor to her husband's memory. And why does this all matter? If the witnesses' accounts are accurate, the First Lady could face criminal charges for negligence. Naku, makukulong pa. Kasi pinabayaan, kumbaga. Siya yung pinaka-pinuno doon sa mga delegasyon ng ng pamahalaan. Dapat siya yung nag-control doon, no? Tuloy natin, The First Lady could face criminal charges for negligence should the Beverly Hills Police merely conclude that there was such negligence. The resulting scandal would be so damaging to the administration that calls for Marcos to resign would be universal. Nako! Yan yung iniiwasan nila. Kapag nasangkot talaga dito si First Lady, unang-una, maghahamon na naman ang tao. Kaya nga ngayon, hinahamon na natin para matapos na ito, magpa-drug test kayo. At kung ayaw nyo magpa-drug test, baka lumabas ang tao at isigaw na, mag-resign na kayo. Ayan yung sinasabi ni Rigoberto Tiglao. At meron na naman siyang post after 7 hours naman ito. Ito po yung parang binasa ni Claire Castro. Okay. I myself emailed the Beverly Hills Police to ask if the report was authentic. You don't need to ask the Philippine Consulate. Kasi yan nga sabi ni Claire Castro. Nakipag-ugnayan sa Philippine Consulate. As one can get in touch with the Beverly Hills Police directly from Manila. So, pwede ka talagang makahingi ng police report. Kaya lang ako, hindi ko kasi agad, kasi merong hinihingi sa akin bank account, debit account. Dahil may bayad nga yung bawat report, $1. Hindi ko na na-fill upan Kasi hindi ko alam, baka baka $100 Magkano yun? Para lang makakuha ako ng report na yon. Kaya hindi ko tinuloy. Kaya siguro hindi ako nabigyan. Okay, may bayad Lieutenant Chris Coulter of the Bureau of Investigative Services replied. Lalakihan ko nga ang liit. Hindi. The document you have provided was altered and that information was not released by the Beverly Hills Police. Okay. Yung document daw na napunta kay Bobby Tiglao ay altered at hindi raw yun nirelease ng Beverly Hills Police Department. He sent a second email clarifying that the real police report did not contain the sentence. Companions of the victim summoned to the BHPD Beverly Hills Police Department for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. I found Coulter's reply revealing he did not deny that the three were summoned for questioning. Yan yung statement ni Coulter. Chris Coulter. Hindi niya dininay na mayroon silang sinomon na tatlo. Ito nga si Dina Arroyo, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Documented po ito eto na nga yun. He merely state I found
Coulter replied, revealing he did not deny that there were 3 summoned for questioning, nor did not categorically label it as false. Hindi sinabing false o mali. He merely stated that information was not released or verified by the BHPD. Hindi talaga sinabi nito ni yung pinuno ng investigative si Chris Coulter na ito po ay fake or false, at hindi rin sinabi na ito ay yun nga ang sinabi lang, the information was not released. So meron document si Rigoberto Tiglao. Ito po yung huling post ni Rigoberto Tiglao. After 1 hour lang ito. Ito. A Senate hearing would reveal the truth. Patay tayo dyan. Naghihingi ng nagre-request ng Senate hearing si Rigoberto Tiglao. Rigoberto, ang hirap ba banggitin? Bobby Tiglao na lang. Bobby yung pangalan niya. Palayaw. A Senate hearing would reveal the truth. Sa bagay, kung hindi bias yung mga senador, marireveal talaga yung truth. Pero kung sa kamera mo pa imbestigahan yan, patay tayo dyan. Or kung hindi, kumbaga kung ang mga senador, karamihan ay panig sa administrasyon, wala rin mangyayari. Pero sa panahon ngayon, hindi hawak ng Malacanang ang Senado. No? Marami, kumbaga watak-watak ang Senado, kaya pwede, no? Pwedeng lumabas ang katotohanan at pwedeng ano bang tawag doon? Pwedeng masubpina ang First Lady. Di ba? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba't naimbestigahan din sa Senado sila Pulong Duterte at yung asawa ni BP Sara? Di ba? Tungkol sa isinasangkot ni Trillanes sa droga si Pulong. Nakita nyo, no? Nung panahon ni Pangulong Duterte, imbestiga Senado, sige, patawag yung anak ko, sige, papuntahin anak ko. Pag napatunayan nyo, magre-resign ako. Ganun. Ngayon, malabo. Kasi malalaman talaga ang katotohanan. Kapag pinatawag si First Lady, there were at least 24 people at the party until the early morning. Ito po yung listahan, may listahan po tayo dito ng mga nagpuntang artista. Bukod sa mga official, government official. Ito po yung listahan ng mga artista na nagpunta ron. Movie, TV, and other personalities. GMA Executive, Annette Gozon, Lorna Tolentino, Sylvia Sanchez, Jerby Ryan Lasaba, aka Kalad Karen, Kim Chu, Paulo Abelino, Alexa Miro, Paulo Tantoco, yang ngay namatay, Ruro Madrid, Bianca Umali, Boots Anson Roa, MJ Lastimosa, Sopronio Vasquez, Piolo Pascual, John Arcilia, Dingdong Dantes, Janice de Belen, Francine Diaz, Seth Pedelin. Okay? Pero meron pa tayong babasahin. Saglit lang. Ito po yung unang report, police report na ipinadala kay Bobby Tiglao. Ito yung unang mga pinost niya. Ayan, nakapirma si Donna Cruz. Donna Cursi. Okay? Ito yung mahalagang basahin. Dito sa bandang gitna. Lalakihan ko nga. Crime, incident, death, investigation. Okay? Location of the incident, 9876 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California, Beverly Hilton. Reported date time March 8, 2025, 11:32 a.m. So, noong nag-report na sa police
Ang oras po ay 11:32 a.m. Okay? Yun yung report. Date time of incident, ganun din po, 11:32 a.m. March 8 yan ha. Victim age, Juan Paulo Tantoco, 44. Summary of incident, on Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Hindi na raw humihinga. Officers entered room and observed hotel security performing chest compression. So, pinapump na rito yung si Paulo. On an unconscious male subject, officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased. At 12:05, namatay po, 12:05, March 8, 2025, hours by pandemic, and the cause is initially suspected to be drug overdose. Ito po ang nagbigay po ng report nito si Donna Cruz. Okay? Asa na 'yon? Drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables, on the floor. Nagkalat-kalat na po yung cocaine. Nasa table, nasa floor. Mukhang maraming epekto sa dala, no? Mukhang marami. Companions of the victim were summoned to BHPD. O yan, sinomond na yung mga nakasama ni Paulo for questioning. Why were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro? Yan po yung binigay. Binigay ng anong pangalan nun? Record supervisor na si Donna Kersey alias Donna Cruz. Permado niya tapos sasabihin pineke ni Bobby Tiglao, altered, pinakialaman, dinagdag lang daw itong Dina Arroyo Tantoco, Lisa Marcos at Alexa Miro, dinagdag lang daw ni Bobby Tiglao. Samantalang yan yung binigay sa kanya. At imposibleng idagdag mo ito. Ang hirap po ng ng mga letra na magagaya mo. Mukhang mahirap po gayahin di ba? Bakit ngayon sinasabi ng Chris Coulter na altered at yung nagbigay na si Donna Cruz wala ng statement? May cover up na nangyari. Pero lilitaw ang katotohanan dito. Sige lang, laban lang, Bobby Tiglao. Kasi nga, ang katwiran, nakikibase militar sila sa Pilipinas. Kaya pag may hiniling, sige lang, ang matindi nito yung balik. Yung balik ng Amerika. Pinaboran namin kayo. Eto ang hiling ko ngayon. Pag ginanon sila ng halimbawa, yung parang PNP chip dito sa atin o kaya chip ng Armed Forces of the Philippines, baka magpunta rito. Ito yung hiling ko. Patay kayo ngayon. Patay tayo ngayon. Hindi makakapalag yan. Sige, pag hindi mo binigay yung hiling, hindi ilalabas namin yung totoong nangyari diyan sa Beverly Hilton Hotel. Okay? Meron pa, itutuloy ko lang to, yung Senate hearing na gustong nire-request ni Bobby Tiglao. There were at least 24 people at the party. Di ba? Mayroong party, may party until the early morning. Nga pala, may sinabi si Claire, Sabi, wala daw talagang kinalaman si First Lady dahil nandun siya sa konsyerto. May konsyerto po, maraming artista Okay, nandoon daw si First Lady mula hapon hanggang gabi. March 8 daw. Kailan namatay?
si Paulo Tantoco, March 8, 12:05 PM. Tanghali po. Ibig sabihin hindi pa nag-uumpisa yung konsyerto, yung concert. Hindi pa nag-uumpisa. At may nangyari na pala dito kay Paulo Tantoco at tuloy pa rin ang concert ng mga artista. Dinaluhan pa rin syempre. Kunyari, patay mali siya, walang nangyari, walang namatay. Patay na pala nun. At bakit naging tahimik? 'Di ba? Bakit naging tahimik? Bakit hindi sinabi ito ng First Lady? Kasi ang unang tapusin ko muna to. If someone was suffering a life-threatening, eto ngayon. Ulitin natin a Senate hearing would reveal the truth. There were at least 24 people at the party until the early morning. If someone suffering a life-threatening overdose, word would have quickly spread. Tama, di ba? Halimbawa, meron tayong outing, no? At mayroong biglang inatake, di ba? Kung marami kayo, 24 o for about 20 people kayo o 25. Kasi hindi ibig sabihin 2 dozen, 24 eksakto. No? More or less yan, 2 dozen. So, kung mayroong medyo nagkasakit, inatake, agad mai-spread agad yung balita. Uy, si ganito. May sakit, nagka-problema. Mababalita agad. Bakit ito hindi na ibalita? May cover up dito sa Pilipinas. Diba? Yan ang dapat imbestigahan. Bakit mo tinatago ito? First Lady, itong balita. Pero kahit itago mo, no? Sabi nga, pag hinawakan mo yung buhangin na basak, no? Dumakot ka sa dagat ng buhangin na basak. Hindi tutuloy yung tubig niya. Stick lang. Stick to the plan lang. Pero pag hinigpitan mong gano'n, tutulo na yung tubig. Sa ibig ko sabihin, habang tinatago nila yung mga balitang ganito, habang hinihigpitan nila, lalong lumalabas yung tubig. Talagang lumabas na, pati baho nila. Word would have quickly spread. They could clarify if Mrs. Marcos was present or already in her room. The palace mouthpiece claimed Mrs. Marcos had escort from the presidential or PSG with her. They can disclose what actually happened. The most crucial witness, of course, would be Dina Tantoco. If her husband's death resulted from criminal negligence. Kanina pa nabasa ko na to. Okay, so yun ang nangyari. At may sinasabi pa si Claire Castro nga na ididimanda nga itong si Rigoberto Tiglao. Parang si ano lang din. Parang si Risa Hontiveros. Dahil nabuking na nagbabayad siya ng witness, magdidimanda. Itong insidenteng ito, dahil na-booking, kasi mabubuking naman talaga yan. Bakit itinago pa? No? Parang hindi alam ng mga artista ito. No? Parang tinago eh. At may mga government official. Andun nga rin si Chis Escudero. Si Jinggoy Estrada nandun din eh. Pero syempre wala na yata sa concert, wala na yata sa mga party-party, hindi yata nagpunta doon. Kaya, wala rin silang alam. Dapat alam nila yan eh. Dapat madaling mag-message eh. Diba? Madaling kumalat eh. Pero itinago pa. Pero syempre, lumabas din. Naibalita din po yan. Totoo po itong sinend ni Donna Cruz sa Net25 at kay Bobby Tiglao. Totoo po yan.
Sa katunayan, totoo, pinatahimik na po si Donna Cruz. Hindi na nakapagsalita. Wala nang statement na nailabas eh. So, yan. Talagang, pag may mga ganyang kapalpakan na nabistong kabulastugan, i-cover up talaga nila. Eh, siyempre, involved na naman dyan ang pera ng bayan. Kawawa ang madlang people. Hanggang dito na lang po ang ating paglilingkod sa ngayon. Maraming salamat. Bye-bye. See you next time.